lugar na puro kamote ang driver. Wala ka ditong makikitang sasakyan na walang gasgas dahil ang lugar na ito ay hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasok dito, pasok doon, wala silang pakialam kung one way ang kalsada o di naman kaya may mga stoplight. Basta makakuha lang ng pasahero ay okay na yon. Para silang mga nagkakarerang sasakyan, paunahan dito, paunahan doon, wala silang pakialam kung may sabitan man silang tao at kung aanga-anga ka sa lugar na ito, malamang pupulutin ang katawan mo sa ilalim ng bus. Ang mga sasakyan dito ay puro gasgas, araw-araw nagkikiskisan, nagbabanggaan, kahit magkanda letse-letse na ang katawan ng bus ay okay lang basta mapuno ng mga pasahero. Hindi sila sinisita ng traffic enforcer dahil normal na ang ganito sa kanila. Wala silang maayos na batas trapiko at ang mga driver ay walang disiplina. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, palike na din ang video at mag-comment ka dyan sa ibaba tungkol sa topic natin ngayon. Sa bawat bansang may kalsada, may traffic rules o dapat sundin. Pero alam mo ba na may mga lugar na kahit may batas trapiko ay hindi sinusunod? Walang binatbat dito ang mga barumbadong jeeps sa Pinas, lalo na sa Commonwealth. Ay nako, panis na panis yan sa mga kamote na nasa bansang ito. Araw-araw silang nagbabanggaan. Pero teka, may twist, walang demandahan. Yupi-yupi na ang mga sasakyan at puro gasgas. Ang iba ay balikong na pero goods pa rin yan. Basta umaandar at nakakapagpasakay ng pasahero ay lalarga. Hindi ka makakakita ng bus sa Bangladesh na walang gasgas. At tama, dahil bukod sa hindi umiiral ang batas trapiko sa bansang ito, hindi rin nila inaalagaan ang mga sasakyan. Sabi nga nila na okay lang magasgasan ng bus na kanilang ginagamit dahil hindi naman ito sa kanila. Napakamabisang dahilan, 'di ba? Kaya tulad ng mga jeep sa Pinas, paunahan sila pero walang away. Ang mga pinto ng bus ay laging nakabukas para sa mga pasaherong paspas. Kung hindi ka marunong humabol ng bus ay malamang may iwan ka. Dire-diretso lang sila kung magmaneho, hindi ka hihintuan ng bus dahil ikaw mismo ang hahabol sa kanila. Makakakita ka naman ng mga traffic enforcer dito. Ang kaso, meron lang itong dalang pamatpat at pinipitik-pitik lang ang mga bus. Natawa ako dun, boss. Hindi sila totally nanguhuli, pinapausad lang nila ang traffic sa kalsada. Kakaunti lang din ang mga traffic enforcer at mga pulis sa lugar na ito at karamihan pa mga kurap. Ang mga driver naman ay hindi pinapansin ang traffic light, one way o pedestrian lane kahit pa may enforcer. Marami din ang mga nagmamaneho ng walang lisensya, kaya naman maraming driver ang barumbado o walang disiplina sa kalsada. Basta may espasyo, sisingit ang kahit anong sasakyan, pati sa mga sidewalk ay binabakbakan ng mga ito. Ang mga bus ay naguunahan sa pasahero, mabilis ang pagpapatakbo at minsan may mga aksidenteng nagaganap. Walang pedestrian lane o overpass, kadalasan tumatawid ang mga tao kahit saan at ang sidewalk ay napunta sa mga nakapark na motor at sasakyan at sa mga vendor. Hindi importante sa kanila kung warak-warak na ang kanilang bus, basta tumatakbo at kaya pang kumita ay biyahe lang. At kung tatanungin mo naman ako bakit hindi nila pinapaayos ang mga bus, eto yon. Napakamahal kasi ng kanilang gagastusin sa pagpapaayos ng bus. Bukod dyan, masisira lang din ito agad pagkalipas ng ilang mga araw. At ang mga pasahero ng bus ay tuwang-tuwa pa kapag nakikipagpatentero kay kamatayan ng kanilang driver. Walang-wala ang mga kamoteng driver natin dito sa Pilipinas. Oo, may batas trapiko naman sa Bangladesh, Dhaka. Pero dahil sa sobrang daming tao, mga sasakyan at mga kamoteng driver, hindi napapatupad ng maayos ang batas. Kulang din sila sa disiplina, kaya naman nagmumukhang walang traffic rules sa lugar na ito. Ikaw, anong masasabi mo sa video na ito? Comment mo na ba dyan sa ibaba para malaman namin.